Hello, this is LMA TV, ang inyong abang lingkod. At ako ay nagpupugay sa inyong lahat. Binabati ko kayo ng napakamagandang oras. Have a blessed day sa inyong lahat. Saan man kayo dako ng daigdig naroroon. Blessed day sa inyong lahat. Una, maraming salamat nga pala dun sa mga nag-subscribe, mga sumusuporta, at sa lahat ng nagbibigay ng pakulay, at dun na lang sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyo. God bless you all. At siguro marahil yung iba dyan nagtataka, bakit hindi ako gaanong nag-a-appear, nagpapakita sa camera? May rason po kasi. Minsan siguro nakikita niyo ako pasilip-silip lang dun sa videos, dun sa live stream, nakasilent lang, nagsasalita, pero hindi nagpapakita. Sasabihin ko po sa inyong lahat ang matinding dahilan, malalim na dahilan. At eto na nga, mag-uumpisa na. Unang-una kasi, nung last year, September 13, yun po yung araw na ako po ay na-surgery. At yun po, after few months, nirecommend ng doktor na i-biopsy. Kaya sa madalit sabi, yung result ng biopsy na yun ay talagang nakaka-stress. Kumbaga, bad news. Yun na nga, isa pong alam nyo na, kagaya ng nangyari kay Dr. Ong ba yun? Yun. Matindi ang epekto po sa akin. At pagkalipas po ng operasyon, nirecommend ng doktor ang pagpapa-chemotherapy. So, madalit sabi, pag naririnig nyo yung salitang chemotherapy, ano yung pumapasok sa inyong isipan? Siguro naman, marami na kayong idea, marami na kayong napapanood kung ano yung mangyayari sa inyo pag nake-chemotherapy. Yon. Siguro, hindi nalingid sa inyong kaalaman. Noon, pag nagla-live ako, kung hindi ako nagpapakita, nagsusot ako ng bonnet, buti na lang, buwan ng September yun noon, palapit ang winter. Kaya nung pagpasok ng November, December, malamig na. Kaya ligtas yung ulo ko na makikita ninyo. Dahil nakabonet, di ba? Hindi halata. Pero mahalata nyo dahil iba-iba yung yung suot-suot ko na wig. May medyo mahaba, may hanggang dito, may kulot, may unat, o kaya mapapansin nyo yung kilay ko is ginuhit. Yon. Kasi alam nyo naman, pag naki-chemotherapy, nalalagas yung buhok. Nauubos talaga as in. Pero nung makwento ko saglit, yung after ng ilang months na chemotherapy, siguro magtatatlong buwan. Na nun, talagang na. Pero bago pa man naubos yung buhok ko, pinasadsan ko, razor ko. Sabi ng employer ko nun, huwag kang magpa-shave. Sabing ganun. Pero sa kagustuhan ko, dahil ramdam ko yung sarili ko na para bang tingnan kung nakikita mo yung bed mo, sa unan mo na maraming nakakalat na buhok, o kaya sa bathroom, pag naliligo ka maraming nalalaglag, o kaya isang hawi mo lang na ganun dun sa buhok mo, marami ng napaka-antay din tingnan. So, nag-decide ako na nagpa-shave. May picture ako na ipapakita kung ano yung itsura ko nung na-shave. Ang niya, yung parang parang lalaki. Ang gwapo niya. Hindi ako nagbibiro. Papakita ko sa inyo yun. Tapos, nagulat ang amo ko. Sabi niya, ba't ka nagpa-shave? Parang siguro pang lang yan sa akin. Pero ako naman, tanggap ko na. Kasi, bago pa man din ako nagpa-chemo, sinabi na yung mga maaaring mangyari sa akin. Tapos, yung mga bukod dun sa negative na side effect, sinabi na lahat-lahat. Naging open naman sila. Naging sila. Pero ako ready na ako nun. Whatever happened, sabi kong ganun. Sige, tuloy.
laban lang. Kaya sinabihan ko na rin yung pamilya ko. Nung eto na nga, di unti-unti, kahit nagpa-shade na ako, ganun pa rin. Maano mo pa rin sa mga unan, kahit na yung ganyan kasi, sadsad na sadsad eh. Yung buhok na natira sa akin. Hindi naman kalbong-kalbo ang pinaano ko dun sa parlor. Di yun na nga. Kikita ko, di hanggang naubos na. So, ayun na nga yung nangyari. Total tanggap ko naman, di ba? At yun na nga hanggang naubos na. Yun, nagsusuot na ako ng wig. Nakailang bili kaya ako ng wig. Pero, akala ko yung mga naunang wig na, akala ko hindi may irita. Pero nung pag nagde-day off ako, iritado yung anit ko. Pag nakasuot ng wig, parang hindi sanay. Kaya mas minabubuti ko noon na, na lang, bonnet na lang. Yun. May mga videos ako na nakabonet lang. Iba talaga ang itsura mo. Pagka yung wala kang buhok, wala kang kilay, hahalata mo. Kahit sabihin mo na maguguhit ka ng kilay, mahalata. Pero itong kilay ko ngayon, natural na yan. Ang lang, hindi na tumubo ng kumpleto yung kilay ko, as in parang iginuhit na lang. Parang ganun na lang. Yung natural na yan. Tumubo naman. Ayun na nga. Problema ko nun, pagka nakikemo ako, ang tindi ng pain. Halimbawa, 6 sessions kasi yun eh. 4 sessions talagang grabe. As in na hindi ako nakakatayo. Pag halimbawa, first session ko, first day, medyo okay pa, hindi ko paramdam yung Sa pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat, 5, minsan more than a week, na talagang mahina ka, hindi ka makalakad, hindi ka makatayo, as in nakahiga ka lang, na wala kang lakas, hindi ka makakain. Tapos maraming side effect na ganun ka, tapos nahihilo ka. Ay, ang pangit ng pakiramdam. Di yun na nga, pangalawang session, mas matindi. Kala ko yung hindi na gaano, pero mas matindi. Alam nyo, pinakagrabe yung pangatlo. Talagang ilang araw, almost 2 weeks na hindi ako. Alam nyo, nahihiya ako sa employer ko. Kasi siya na yung nagluluto, sila na yung namamalengke. Minsan pinipilit kong bumangon. Kasi siyempre yung kitchen kasi next door, tong pintuan ko. Kaya dinig ko lahat yung mga kilos nila, mga nakukonsensya ako. Minsan pinipilit kong bumangon para tumulong na kahit maglikpit man lang. Pero nag-try ako, pero one time na gano'n, pinilit kong bumangon. Alam nyo, biglang yung lakad ko, biglang nawalan ng lakas yung paa ko. Natumba ako dun. Buti nakapitan ko yung oven. Hindi ko naman nakapitan ng buong yung oven, kundi ang nakapitan ko yung takip. Kaya gumanon yung takip kasi nagbukas eh. Gumanon yung takip. Talagang bumagsak ako dun. Kaya nag-alala yung amo ko nun. Kaya yun, sabi niya, huwag mo munang pilitin. Kaya yun, ginagawa ko naman yung best ko para ipakita na kaso mo talagang hindi ko kaya. Yun na nga, buti na lang, nagkataon naman na mabait sila. Unawaan talaga nila. Ilang yun noon. Tapos yung pang-apat, pa rin, yung pang-apat naman, more than a week lang, medyo okay na, nakakapagluto na ako, ganyan-ganyan. Pero ang na kasi every 3 weeks, every 21 days yung before ng another session ko. Kaya pagka yung palapit na, ako, eto na naman tayo, session ko na naman, na naman, kaya noon hindi ako talaga nakakakain, ang payat-payat ko kaya noon. Tapos, yung mga kaibigan natin, pagka day off ko, pinupuntahan ako dito, dyan sa garden dyan. Ilan silang napupunta rito, nagtsitsaga talaga sila na dalawin ako, may kanya-kanyang dala sila, may nagbibigay ng milk, yung alam mo yung Ensure, yun lang mga iniinom ko noon. Tapos yung mga mga pagkain na dami kaya noon. Minsan pag dinadalaw nila ako, halos hindi ko na maiakyat kasi noon natutumba ako. Sabi nga nila, naglalakad ako, bigla nila akong na-outbalance. Ganun ako noon. Tapos eto pa, yung pang-5, doon ako tinamaan ng nag-alala masyado yung amo ko. Kasi ang napikemotherapy pala, iwasan mo yung lagnatin ka.
Kasi pag once na nilagnat ka na, agad-agad na magtungo ka na sa ospital para mabigyan ka ng tamang gamot. Kasi pag napabayaan mo yun, umakyat, tumaas yung lagnat mo, maaaring yun sa utak mo, yung side effect niya, magiging negatibo, magiging dun sa chemotherapy, kung ano yung basta, yun ang yun talaga yung kabilin-bilinan ng doktor sa akin. Kaya nung time na yun, okay pa naman ako nung bandang umaga, pero ramdam ko na masama na yung pakiramdam ko. Wala yung mga employer ko noon, ewan ko nasa labas sila. Tapos nung nag-message ako, sabi kong ganun, ma'am, sabi kong ganun, mataas ang lagnat ko. Tapos di agad-agad umuwi sila. Dinala agad ako sa ospital, yung pala, 40 na, pero nung 38 pa lang. Tapos nung dumating sila, 39. Tapos nung nandun na ako sa ospital, yun na, umabot na ng 40, kaya agad-agad na dextrose lahat-lahat ng tapos ang tindi pa ng ubo ko noon, yung pala, COVID ba yung kumapit sa akin kasi ang taas na lagnat na kaya ganun, hindi ako makakain na, Diyos ko, ang sama ng pakiramdam talaga, as hindi ko maipaliwanag. Yun na nga. Pero, pang-5 yun. Yung pang-6, yun na. Yung pang-5 na yun, talagang ilang araw din ako sa ospital. Talagang matinding gamutan. Grabe. Ang nang dinanas ko talaga. Pagka naaalala ko, parang kinikilabutan ako. Tapos yun na nga, yung pang-6, yun, yung lumala yung walang nararamdaman yung mga daliri ko noon. Lalo na yung hinlalaki ko, tsaka yung hintuturo. Wala talagang pakiramdam yung mga yan. Tapos, hanggang natapos na yung pang-6 na session ko, hindi pa rin bumabalik yung dating lakas ko. Patuloy pa rin yung pagdalaw ng mga Kaya, mega love shout out kay insan ko, Rose, kay Ading Kuwalas, kay Sis Marie, minsan si Sis Miles kasama, at aking beshi na si Helen. Yun, sila ang napakatyaga na dumadalaw sa akin. Meron din akong isang rito, yung kapitbahay, minsan dinadalan ko ng prutas. Tapos yung isa ko rin kapitbahay ni Marge, Sel, minsan pagka may gusto akong ipabili, sabi niya, mag-message ka lang kung may gusto kong ipabili, ibibili kita. Yun talagang rin. Tapos yun nga, kung ano-ano talaga yung dinadala nila. Kaya talagang ganun na lang ang pasasalamat ko sa kanila. Tapos bukod doon, maraming mga kaibigan din na nagko-comfort sa akin, nangangamusta, ganun ka na. Kaya sobrang na-appreciate ko sila. Yung mga kaibigan ko sa social media, dito sa mundo ng YouTube, marami sila nangangamusta, nagko-comfort. Yun, si Ading Bagtit, sa kanyang misis na si Ading Wendy, nagbibigay din ng ng pag-comfort. Yan, marami sila dyan sa hindi ko na kayo maisa-isa yung iba kasi baka kasi sa dami ninyo pero itong mga lang, sila yung nagtitiyaga na dumadalaw sa akin dito personally. At nagbabaon din sila. Minsan pagkakaya kong nagluluto din ako nung time na tapos na yung chemotherapy ko. Pero nung kahit na pagka matapos na yung chemotherapy, maikli pa rin yung buhok. Hanggang ito na nga, yung inantay ko yung time na matapos yung check-up ko kasi last September 24, September 13 ako na-operahan yung chemotherapy ko, nag-umpisa yata ng October yun. Natapos yun ng April. Kaya nung bago mag-April, finish contract ako ng February. Ito ngayon ang problema. Kung uuwi na ako, kasi usapan namin ng employer ko, uuwi na ako pagkatapos ng kontrata ko sa buwan ng February. April yung yung tapos ng chemotherapy. Kaya kung uuwi ako ng February, hindi ko matatapos yung 6 sessions. Kaya ang ginawa ng employer ko, dati ang usapan namin mag-extend lang. Kaya kaso mo, halimbawa lang na ang ibibigay sa'yo ng immigration is 2 weeks, 1 month, ganun, hindi mo pa rin matatapos, sabi ng mama ko. Kaya the best talaga, recontract.
ayoko noon. Kaya lang pinagalitan ako ng amo ko. Mia, gusto mo pa talagang tapusin o hindi? Kung hindi, uuwi ka ng February, gusto mo yun, hindi mo matatapos, doon mo ipagpapatuloy ang ano mo, chemotherapy mo sa Pilipinas, kaya mo bang magbayar? Blah, 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 blah. Eh, naisip ko talaga. Napaisip talaga ako. Sabi ko, nga, no? Kasi sa Pilipinas, ang mahal ng chemotherapy. Alam ko yan kasi meron akong kakilala at may kamag-anak din ako na nagpa-chemo na ang mahal bawat session. Sabi ko, yung iuwi kong pera, mababawasan. Uupos lang sa ganun. Kaya yon, nag-recontract ako. Hanggang natapos ko yung last session nung April. Tapos, hindi naman ako agad-agad makakauwi nun kasi inaantay ko rin yung first check-up ko. Kasi ang first check-up ko is September. Last September lang. Tapos, 1 year na ako nung na-surgery. Tapos yun na nga. Di inantay kong matapos yung first check-up ko bago ako umuwi. Kaya nung September, yun, last September lang, umuwi ako, 2 months. Kaya bumalik na ako dito, ano na, November 25. Yun. Kaya yun. Pero, ganun pa man, kahit umuwi ako sa Pilipinas, hindi pa rin ako nagpapakita ng todo-todo ng bonggang-bongga sa camera. Hindi ako nagla-live ng ganito. Na talagang ako, pasilip-silip lang talaga as in. Ngayon lang ako nagkalakas loob na magpakita ng ano. Dahil, eto medyo, ano naman na, ang buhok ko. Kaso mo, ang problema ko ngayon dito, eto na yung pumalit. Diba? Talagang wala yan noon, ang kintab yan noon. Tapos wala akong kilay, wala talaga as in, wala. Ang sagwa pala sa isang tao, yung wala kang kilay. Samantalang noon, ang kilay ko, makapal. Pero tingnan nyo ngayon, yan na lang yung tumubo. Pero tutubo naman pa siguro, no? Parang, eto talaga as in, parang nabunutan. Parang binunutan, parang, ano, pero hindi, natural yan na kilay ko na. Natural. Hindi yan nabunutan, hindi yan na, wala akong nilagay na, ano dyan. Ano to? Oh, wala yan. Ganyan talaga. Kaya yun, wala yung buhok kong kalbo. April yun eh. April natapos yung ano. Pero ano pa lang, December pa lang yata yun. Or January. Walang-wala na akong buhok nun. Or December pa lang ba? Parang ganun. Walang-wala na talaga. Alam niyo, nung wala na akong buhok, unang pagpapakita ko sa mga last pala, nakita ng pamilya ko yung buhok ko, eh yung pinashave ko na yon. Tapos, nung ano, hindi ko pinapakita pag nagbi-video call. Tapos, nung ano, kailangan kong ipakita sa mga anak ko, sa pamilya ko. Kaya nung sabi ko, pagtawag ko, ready nyo yung sarili nyo. Bakit ma? Papakita ko yung ulo ko. Di hinubad ko yung, ano ko, yung bonnet ko. Alam, kintab, sabi nung anak ko, lama, wala ka ng buhok. Tapos di, ano, oo. Parang kang lalaki. Ganun, oo nga. Tapos yun, nung next na video call namin, pag hello ng anak ko, si Makoy, sabi niya, ma, pareho na tayong kalbo. Sabi niya ganun. Pareho na tayo. Kaya pala, sinantya niyang nagpaano, para pagka, hindi ako naiilang. Kaya, pag nagbibideo call kami, pareho kami walang buhok as in. Kaya yun, hanggang, noong una, nalungkot sila. Kasi nga, syempre, yung nangyari. Lalong-lalo na ako, may iyak na lang ako sa sarili ko. Ganon na, nakikita yung sarili ko, na ganon. Tapos, ang payat ko, ganon talaga, mamamayat ka. Kasi mawawalan ka ng gana. Sa pagkain, ganon. Tapos, iba talaga yung timpla ng katawan mo. Tapos yun na nga, hanggang unti-unti, after ng chemotherapy ko, unti-unting tumutubo na. Nung nakikita ko na may ano na, ano na, kaya yun. Nagkakaroon ako ng pag-asa na, akala ko nga noon, hindi na babalik. Kaya ito, anong masasabi nyo sa mga nakakakilala sa akin? Diba? Nakakatuwa. Oh. Diba? Ganyan. Oh. Kaso mo, ito lang, pasalamat nga, itong itsura na to, hindi na ano. Pero alam nyo to, bukas paggising ko, ano na yan, tikwas-tikwasan na yan. Kulot ang pumalit.
kulot. Ayan, yan, ganyan. O, nakabukwas. O, diba? Yan, ganyan. Ayan. Kaya bukas pag gising ko, ano na yan? Inano ko lang yan. Pero, ano siguro, pag humaba, siguro babalik din yung ano. Ewan ko ba't kumulot pumalit. Pero, okay na rin. At least, may buhok. Diba? Yun na nga. Kaya ngayon, wag na kayong magtaka. Yung mga dating nakakapanood sa akin, pag nagla-live ako na long hair, nasanay yung iba na mahaba yung buhok, na itim, may uban-uban dito. Yun yung nakikita nila noon. Tapos, yun na nga, biglang, ano noon, hindi na ako nagpapakita. Tapos yun na nga, hindi rin ako nakakapag-live na. Pagka nagpupunta ako sa ospital, minsan may time na nagbibideo ako, pero ano lang, yung mga nadadaanan ko lang ang pinapakita ko. Yun na. Kaya ngayon, nung sabi nila, ba't ayaw mong magpakita, puro ka lang silent, ano, ganyan. Pakita ka naman. O, minsan sumisilip din ako, kaya lang nahihiya pa ako. Eh ngayon, may nagsabi sa akin kasi, minsan mag-live ka rin na, ano, na yung ano na talagang sasalita ka na sa harap ng camera, ganyan. Kaya ito na ako. Kaya salamat, pinalakas mo yung loob ko na ano. Pero yung iba naman tatanong nagtataka. Kaya dito makikita niyo na yung itsura ko. Mahaba-haba na rin. Siguro 1 taon pa yan. Madadagdagan ng another ganyan. O di ganyan na siguro. Kung ganyan kahaba ngayon, kasi 1 taon, ganyan, pwede ko nang i-pony, pwede ko nang ano, di ba? Ayan na siya. Kaya, thank you sa ating Panginoon, unang-una, dahil binigyan pa niya ako ng second chance para mabuhay. Dahil noon, akala ko, yun na nga, alam niyo naman pagka nag-negative ang isang tao, akala mo, lalo na nung operahan ako, sabi ko, magigising pa kaya ako. Kasi ilang oras din na natulog ako sa pagka-opera ko. Tapos paggising ko, may narinig ako na, Malinda, ganun kasi ang inchik, hindi nila nasasabi yung ano pangalan mo. Sabi nila, yung nurse na tumawag sa pangalan, Malinda, pansing na? Ibig sabihin, wake up, Malinda, wake up, yung ganon. Ay parang may bumunong sa akin. Akala ko na nanaginip ako. Pagdilat ng mata ko, nakita ko nakapalibot yung nurse, tapos may doktor doon. Tapos tinanong ako, sabi sa akin, what's your name? Di, sabi ko, Merlin, yung kompleto. Di, sinabi ko yung complete name ko. Maya, ganun. Narinig ko na sinabi ng isang, gising na nga, sabi ganun. Kasi sinabi ko na yung pangalan ko, ganyan. Tapos, dun, pag dilat ng mata ko, may wall clock dun sa wall. Binilang ko yung oras na mula pagpasok ko dun sa OR, hanggang yung time na yun, ay, 7 hours. Pero ang sabi ng doktor noon, bago ako operahan, pagpasok ko dun sa operating room, ang ini-expect daw nila is 13 hours. Eh, nung binilang ko, 7. Tapos yun na nga, paggising ko talagang gumilid yung luha ko. Kasi syempre unang-una, papasalamat ako sa Diyos. Kasi nagising pa ako. Kaya nung inilipat na ako sa stretcher kasi dadalhin na ako sa ward. Pagpasok ko ng operating room, bumungad yung employer ko. Tapos habang tinutulak akong ganyan ng mga magdadala na sa akin sa ward, nakita ko yung amo ko na inaabot niya yung kamay niya. Inabot ko rin yung kamay ko, kaso hindi na nagpang-abot yung kamay namin kasi nung umaandar yung stretcher, yung amo ko nandun na kaya sumunod na lang siya. Pero nakita ko yung employer ko na umiiyak. Umiiyak siya. Kasi yung pala, nung ipinasok na ako dun sa OR, nag-stay na siya sa labas, hindi na siya umuwi. Nag-stay siya dun hanggang lumabas ako. Kaya umiiyak yun. Kasi sabi niya,
talagang hindi na rin siya nakakain ng lunch noon kasi nag-start yung ano ko noon, surgery ko umaga. Paglabas ko ng OR, andun pa rin siya. Umiyak siya. Kita ko talaga. Lumuluha. Ganon din siyempre ako kasi natuwa ako. Papasalamat ako sa Diyos nung oras na yun kasi nagising pa ako. Na yun naman talaga ang panalangin natin. Yun ang kahilingan ko, magising pa, mabuhay pa, kasama ko pa ang pamilya ko. Ganon din ang prayers ng amo ko. Ay, ng amo ko. Napaka-supportive niya. Napakabait. Since yung umpisa nung sinabi ko yung mga nararamdaman ko, nagsabi ako. Mula noon, araw-araw sinasamahan niya ako sa clinic. Araw-araw kung saan kami pupunta. O kaya pag may schedule na sinasamahan ako lagi hanggang maoperahan ako. Hanggang matapos yung operasyon, hanggang sa chemotherapy. At hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako terminate. Although, napaka-kuripot. Pero pagdating sa kalusugan, napaka-supportive niya. Mabait. Mabait. Kahit na kuripot, mahal na mahal ko yung amo ko. Minsan, na rin ako kasi, yung katulad nung halimbawa, umuwi ako, walang kahit birthday mo, kahit may special na okasyon, wala as in. Pero hindi ko na hinahanap yun. Ang sa akin, natulungan niya ako ng bonggang-bongga nung nagkasakit ako hanggang ngayon. Kaya, eto, papasalamat ako unang-una sa Diyos, sa mga kaibigan kong nakasupport, at sa mga kakilala ko dito sa YT, sa social media, at syempre sa amo ko, sa pamilya ko, syempre hindi ko rin sila makakaligtaan na pasalamatan. Kaya yun ang kwento. Kaya hanggang sa muli, pagpapatuloy ko yung mga nauna pang kaganapan at yung mga iba kong hindi pa nababanggit. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye. Thank you so much.